kung anong plano mo, dapat you stop at nothing, abutin mo talaga siya. Then what if merong mag-offer sa'yo ng... Talaga ako, nag-invest talaga ako ng knowledge. Bagong adlaw, bagong storya. Okay, mga bulero, maayong adlaw sa inyong tanan. Base na ningala mo og ngano Bisaya ang inyong host karon og dili si Bulero Eric ang nag-host karon. Kana tungod kay si Bulero Eric na siya gibuhat karon na importante. Siya atong cameraman karon. Mga bulero, naatay bisita karon na Bisaya usab, pero ang iyang request is i-mix daw nato ang atong lengguwahe. That is because dugay na siya wala kauli sa Mindanao. And that's one of the reason why kailangan natin mag-mix ng language natin. Now, let's all welcome, wag na natin patagalin pa, Miss Ems ng EGI Trading. Mayong buntag, Miss Ems. Kumusta? Good morning, mayong buntag sa tanan. Kumusta naman ka, ma'am? Ayos naman po. Salamat sa sa pag-invite nyo sa akin dito. Last time natin nagkita siguro mga 2012, ma'am, di ba? From previous company kung asa tang duwa distributor. Yes. At dili na ako i-mention ang name sa company, pero nag-uban mi ni ma'am that time since pareho mi distributor that company. And after that, anong nagawa mo after that from that year until now? Na nag-continue pa rin ako sa na yan, side hustle ko yun parang yun na talaga stick na ako dyan. Tapos while working, being an employee, hanggang naka-decide na ako just this year na tigil ko na ang pagiging employee. Wow. So, magkaroon na ako ng sarili kong company na matagal ko nang pinag-isipan na hindi ko nagagawa dati kasi kakulangan ng kaalaman. Kailangan ng mga kailangan ka mag-observe muna anong magandang gawin. Pero at least kaya nagsimula na ako na mag-side hustle. Ito yung company na yon na pinagsamahan natin, doon ang nagsimula ang lahat. Tapos habang mas maganda yung habang employee ka, nagtatrabaho ka, may iba ka pang extra income. Yes, exactly. Tama yan. Kasi hindi siya sapat. And you will never know kung kailan ka mawalan ng work, di ba? So at least, habang may work po, habang may income ka, your salary, i-roll out mo na ito para at least makapag-start ka. Well, that is the reason why kung bakit OFW tayo or we are working abroad para makapag-ipon and then we can start our own business, di ba? So tama yun. Tama yung sinabi ni Ma'am Ens na side hustle while working. And kailan mo naisipan talaga, ma'am, na this is it? Kasi from that time na magkasama tayo sa isang network company, naalala kita, nagtuturo ka na that time na you are into online selling ngayon, digital marketing, di ba? Or digital marketing nga, yung kumbaga tipong mga e-commerce, kumbaga. So, when did you start na kanimo nagyud siya ato ako nagyud panindigan ituloy na nako ni, then I will stop. Kano saan nimo siya na kuan, ma'am, na feel good na mao na ni? Na-feel ko siya 2 years ago. Yung magkasama tayo, I think 2017, 2018 yun. Dumating ang pandemic. Yes. Tapos, alam mong top ako doon sa online marketing na yon, sa products na yon. Hindi ako magaling sa ibang
sa ibang way doon, pero sa pagbebenta ng products Yes, yes. online, doon ako magaling. Doon ko nakita yung sarili ko na may potential, marunong ako. So, dumating ang pandemic, nawalan kami ng trabaho, 8 Yes. months. Yun actually ang nagbuhay sa amin. Aside, kasi hindi ka makakalabas nun basta-basta. So, may mga lock-ins, ganon. So, ang couriers, yung online selling, nag-boom sila. Noon at Amazon, lumakas sila. So, sumabay ako. Okay. Wala pa akong website that time. Facebook page lang. Okay. Doon lumakas. Sabi ko, okay ako dito. So, nakikita ako na, sabi ko, maka-expand pa ako, ibang products pa. So, pinag-iisipan ko ano talaga yung product na in dito sa UAA. So, last year, sabi ko, last contract ko na. Nag-ipon na ako for the last 2 years. Pagkatapos ng contract ko this year, last March, yun na. Wala na. Kumuha na ako ng license. Todo na to. Oh, todo na. Inano ko na talaga, nilagay ko na doon. Yung everything na natutunan ko. So from pandemic time, doon ka nag-start na talagang nakita mong may potential na ituloy. Kuan lang yun, online selling. Because there are a lot of people during pandemic, ang iniisip nila is paano to, nawalan tayo ng work, nakapag-stay at home tayo, walang income. But a lot of people also know that may pera during pandemic. Yes. Okay, marami akong kakilalaan, even though myself, nasubukan ko yun, na bisag naarakas balay, no, yung nagmatani mo na orders, na delivery, so nakaka-income. So, yes, tama ang sinabi mo na tuloy mo lang. And pag yun, nakapag-ipon ka na, and now you are building your own empire in this EGI trading, right? Ano ba ibig sabihin ng EGI, ma'am? EGI Trading, actually, it comes from my name. My name is Emeline Gonzalez Itable. So, it's EGI, tapos Trading, LLC. So, this is online, e-commerce. Nag-invest talaga ako ng knowledge, especially sa website. Kasi dati, ang alam ko is Facebook page lang. Ngayon, nung alam ko na ang website, inaral ko talaga siya, although yun ng computer, ang website, iba siya. So, not everyone na marunong dyan. Yes, exactly. So, nung nalaman ko ang website, nakapag-open na rin ako ng account sa Amazon at noon. So, Wow. may store ako sa Amazon at noon. So, kumbaga natutulog ako, may email sa akin, may order Yes. ako sa noon, meron sa Amazon. Diba? So, lahat nagko-connect na. So, 'di ba, hindi ako masyadong busy sa araw, pero sa gabi 'yun, nagpapak ako ng aking mga ibibigay sa mga couriers. 3 couriers pumupunta dito, magpi-pick up. So, maganda, 'di ba? Oh, of course, di ba? Actually, meron din kaming nakausap, no, na sabi niya tamad daw siya dito sa UAE. Parang kilala ko yan. I believe kilala mo yan, di ba? Kilala ko Sabi niya yan. tamad. Ako yung Businessman tamad, di ba? din yan. Oh, tama. Kasi yun din yung nagiging ano niya sa buhay. Yun din yung nagiging lifestyle niya at this time na, kumbaga from being an employee now, he is, sabi nga niya, tamad siya kasi gising na late, but he is earning more than from being an employee. And that is the good news here na lahat ng mga nag-start from employee na nag-aral para gawin yung mga business, yan yung magagandang, kasi yun naman talaga ang gusto natin mangyari after being OFW. But Ma'am Ems, ang question ko sa'yo is, how did you adapt from network marketing unto e-commerce businesswoman right now? Iba kasing galawan ng network marketing, ma'am, di ba? You're from network marketing noon. Yeah. Alam mo na kung anong ibig sabihin ng Oo. network marketing, anong ginagawa natin that time. But now, paano mo siya na-adapt? Paano ka maraming taong nagsasabi na mas they are more into networking kasi nga daw, kahit hindi ka gumagawa ng action, may income, which is totoo. Oh. But now, paano mo siya sinasabi on yourself na mas Kasi I believe wala ka na sa network ngayon. Hindi ka na nag-networking. Wala ka nang, you are not into a company na networking. Tama ba?
Nandyan pa rin ako sa products. Okay, sa product. Hindi actually ako magaling sa networking. Mm. Pero selling the products of that kind of network, dyan ako magaling. So, connected na siya sa e-commerce. Kasi dalawa ang pamamaraan ng network company. It's either you are into leveraging recruit or you are into product selling. So, Sa product selling. ikaw sa product selling ka. Yes. So diyan mo na kuha lahat ng strategy on how to market your product online. Yes. Diyan talaga siya nagsimula. At saka, think positive always na when there is opportunity na kumita ka, na extra income, dapat, mo siya, i-grab mo siya. Kasi matutunan mo lang din. Yes. In the end, matutunan mo siya. Sabihin mo na, like, hindi ko alam to, hindi ko linya. Hindi ko rin linya yon. Hindi ko rin alam. Pero bakit dumating ako? Oh. Ang daming ganyan. Dumating ako. And I can say na successful ako. Kasi positive talaga. Hindi ako naglo-look back. Talagang inaral ko siya. Tapos, I believe na kaya ko. And imagine you're now on your own visa or your hindi ka na empleyado at this year, di ba? Yes. So, yan talaga ang isang successful story ng from OFW na tinatawag nating naghahanap ng freedom. O kaya yung mga sinasabing hinahanap ko yung sarili ko, di ba? Oo. Saan ka punta? Hanapin ko yung sarili ko. O, di ba? Maraming ganyan. Oo. Now, sino nag-convince sa'yo to e-commerce? Aside, I know na nagsisell or nagbebenta ka na online, but sino ba nag-convince sa'yo? May nag-influence ba? Nag-aral ka ba? May tinatawag ka bang online guru or self-study? And Actually, yung mister ko, siya yung aking taga-push sa akin din na pag may plano ako, parang supportive talaga siya. which is good. May negative, may something what if, pero nagsusupport siya kung anong gusto kong gawin. Kaya yun, parang napupush talaga ako kasi may somebody behind my back. Sa pag-aaral naman, sa pag-aaral naman, sarili ko, more on friend kami ni Google eh. Okay. More on, sabi ko, Tropa, gusto ko tropa ganito. ni Google. Oo. Anything na itatanong ko, si Google nandyan. So, pag hindi ko makuha dyan, hinahanap ko talaga yung mga articles ganyan. Takot ako magtanong sa tao. Kasi, una, nahihiya ako. Pangalawa, parang baka mag-fail, baka mali yung ituro sa akin, parang ganyan. Pero although nakikinig din ako, so yon may grupo kami ng mga businessman ngayon. May yung isang successful din na businessman dito, dalawa sila actually na nakilala ko, na nag-help sa akin na ma-motivate more. Actually, hindi pa ako magaling sa Amazon at sa Noon dati. Pero may account na ako nung nag-join ako sa grupo na to. Tapos, yun, pag doon ka pala sa grupo na lahat businessman, the same ang mindset, lahat gusto ang goal na ganito, mapapabuti ka. Exactly. Dapat yan ang mga tao na pakisamahan mo. Kasi, yung hindi ka nila hilain pababa, hindi ka nila i-judge, yung sabay-sabay kayo aangat. Walang silusan, wala lahat. Parang gusto ng lahat na magkakasama kayo na tama. maging successful. At yan ang maganda. Yes, kasi sabi nga ng karamihan, 'di ba? Ideas of others, if you're going to combine with your ideas, 'di ba? Ang result is ito na nga yung sinasabi mo na ngayon na walang hilahan, walang selosan, pero yung idea mo plus yung mga nakuha mong idea from other people and internet, pinagsama-sama mo lahat, then ito na, AGI trading na ang nangyari, 'di ba? And then tuloy-tuloy na. So yan yung nagiging nag-push talaga sa na okay, let's do this. Ito na talaga EGI na ako. Hindi na ako babalik doon sa But ma'am, what if lang naman, no? Okay. A lot of people din kasi na into business, no? May mga kabayan
May mga kabayan, hindi naman maiwasan as you have said na what if may ganon. Then what if meron mag-offer sa'yo ng higher salary na company? Will you accept it or ano ba, dito ka na, tuloy-tuloy mo na to? Yung ganyan, parang I cannot answer. Parang dito na ako eh. Kasi I earned a high salary already. 5 digits na siya. 5 Tapos, digits, ha? Tapos nag-stop ako. Give up ko siya. Dahil ayaw ko na ng toxic na environment. Okay. Ayaw ko ng yung nagmamadali ka lagi, na kahit sa bahay nagtatrabaho ka, sobrang pagod ka na, parang naaabuso ka na. Lahat ng oras mo doon na, it's not enough. Yes. Sila ang kumikita, hindi ikaw. Why don't you do it with yourself, di ba? So, kung nag-i-effort ka, ngayon dito sa online ko, hawak mo oras mo. Kahit gabi nagtatrabaho ako, it's okay. Para sa'yo naman. Yeah, Oo, tama. para sa akin. Tapos, yung pagising mo na may ibang yung may ibang orders ka pa sa ibang platforms. Tapos, gigising ka na walang oras. Sabi nga nila, kay sarap gumising pagtapos ka na matulog. Tama, exactly. Tama diba? yun, di ba? Yun laging So, yun makasabihan. talaga yung iniisip ko. Yung kakain kang walang alarm clock, 'di ba? Yung yung gigising kang walang alarm clock, kakain kang hindi nagmamadali, na hindi puro corned beef at itlog. Yung piniprepara mo, 'di ba? And then uuwi ka ng papasok ka ng madilim, uuwi kang madilim din, 'di ba? Correct. So tama, mas maganda nga naman talaga na yung pagtatrabaho mo ay hindi para sa ibang tao, kundi para sa sarili mo. So, ayan, makikita nyo naman, di ba? Mga bulero, makikita nyo naman si Ma'am Ems ngayon. Kung anong pinagkaiba niya. Alright, Ma'am Ems, busy ka na ngayon. As you have said nga, may ginagawa ka sa gabi. Okay? Paano naman yung buhay pamilya? May tinatawag tayong self-love. May time pa ba kayo para sa... Napa ba kayo oras para sa kay sir? Labing-labing, may nana ba? Actually, maraming oras ngayon. Kasi dati, I need to mention, nagpapaupa pala ako doon sa Barcia. So, malaki yung bahay namin doon, 2 bedroom. Busy ako nang mag-maintain sa Maintenance ng hindi na ako nakakaluto, busy na lagi, pagod na lagi. Although na kahit wala na akong work ngayon. So, tumaas doon, give up ko. Sabi ko, hanap na lang kami somewhere na malayo. Okay. Malayo sa Kabihasnan. Pero peaceful dito. 2 na lang kami dito. So, masasabi kong marami talaga kong oras. Nakakaluto na ako. Para sa amin. I mean, napansin ko na maraming taon pa lang nasayang na minsan madalas kami sa labas kumakain. Masarap pala ang lutong bahay. Lutong bahay, diba? Oh. Mas tipid, di ba? Mas tipid. Tapos malayo kami dito eh. So, yon as the years go by, nagkakaedad na, watchful na kami sa aming kinakain. Exactly. Kasi, di ba, nandyan na magsisimula. So, dapat healthy na. Tapos, marami kaming oras. May work siya ngayon. Pag off niya, dito lang kami talaga sa bahay or somewhere pupunta kami. Quality time din, Oo. diba? Pero dami talaga kaming oras. Minsan dito sa bahay, yan, yung aming table, sa dulo at dulo kami. Nagko-computer, di na kami nag-uusap, may kanya-kanya kaming world. So, yan, basta okay talaga kami. Yeah, mas okay yung ngayon. sinasabi mong maraming oras dahil ba na-cover mo yung trabaho mo in a short period of time, which is yung income mo rin naman is na-cover yung wants and needs nyo doon sa period na yun. The rest of the time is para sa inyo ng para sa inyo ng dalawa. Yeah. Yes, dati kasi nung doon pa kami, employee pa lang din ako noon. So like yun nga, gaya ng sinasabi mo,
maaga pasok, tapos gabi na uwi, plus gawaing bahay pa. Consider mo na traffic doon, di ba? So, busy ka talaga, pagod ka talaga noon. Tapos, kaya, ini-stop ko na yon. Sabi ko, focus na talaga ako dito sa business ko. So, mostly, puro siya online. Kaya, habang natutulog kami, habang wala lang, nakaupo lang, may order na paparating. Oh, wow. So, the more na marami kang social media accounts, the more na marami kang customers. Orders, Oo. Tapos, yun siya yung, talaga, yung time freedom talaga na sinasabi na kumikita ka habang natutulog ka. Kumakain, kahit saan, kumikita. Di ba? Which is, Yes. yan na yung, kumbaga tinatawag natin na era at this time na hindi na tayo more onto traditional business before na iaalok natin sa labas, di ba? And lalo na pag sinasabi natin na wala akong idea dyan, mahihain akong tao, but now that we are onto computer or digital, hindi ka na kilala nun na nagbebenta ka na ikaw pala ito, but you are selling and you are getting the income that you want, right? And okay, kumikita ka na more than your salary before, and ito kasi yung madalas na hindi ko masasabing failure pero siguro habit ng isang OFW na pag may income, may salary, sumisikat ito ngayon sa TikTok, 'di ba, yung pag may salary, ang bilis. Do you spend your time, I mean your money sa mga bagay-bagay na hindi naman kailangan, or now that you are a business woman, na ka ba na train ka ba na i-save and i-roll out yung income mo into other source of income? Yeah, when I was younger, ganun ako. Here and there. Ngayon, older na. When I was younger, kasi 20 years na ako dito sa UAE. Oh, tagal na. So, nung mga first 4 years ko dito, I enjoyed myself. Talagang gala dito, gala doon. Iba yung kabataan. Wala pa yung buhay sa mindset mo. That is okay. Enjoy your life. Kasi tubo ako ng mga lola. So, hindi ako masyadong medyo mahigpit sa aking high school days. Which is, nung pag-abroad ko, dito ko naranasan lahat. Enjoy ko talaga ang life. Tapos, after naging 30 years old, after ko na-cross ang age na yan, doon ko na na-realize na buhay na talaga. So, yun na nagsimula na. Sinabi mo, wala kang buhay na. I mean, iba din ang life noon. Ngayon, conscious ka na. Yes. Pero sa ngayon, much better kasi nabibili ko siya, lahat na gusto ko. Pero parang wala na akong gusto. Kasi napagsawaan ko na lahat. Exactly. Yeah. Pag naranasan mo na yung buhay na sinasabi nga nila, easy go lucky ka lang, di ba? Yeah. Kaskas lang ng kaskas kung may cards kayo, 'di ba? Yun naman yung term natin dito sa abroad or even in the Philippines. But if you're focused na nga, 'di ba? So talagang masasabi mo na ano pa bang kailangan, ano pa bang kulang, 'di ba? Yun na yung mga questions sa buhay mo ngayon eh. Shit, enough na siguro to, or siguro meron kang gusto, pero yun na lang mga necessary or essentials na lang sa iyo at kay sir, di ba? Oo. Sa, yeah, contented ka na. Yes. Yung pag ganitong That age is the word, kasi, contented. Oo. Contented ka na. Tapos yung para sa na lang retirement na parang may investment din ako sa mga stock sa Pilipinas. So napaghandaan ko na yan siya. So ngayon, like, just enjoy your life, ganyan. Focus sa goal mo. Yung parang isipin mo na hindi ka pabigat sa pagtanda mo, so may savings ka talaga. Hindi na, kasi naranasan ko na lahat, contented na. Kaya, yun na. So, hindi ka na namimili ng mga like damit or ano man. Meron Kondo, mga lupa, mga ganun na ang binibili. May investment ako when I was younger actually. Yun nauna ko dati na hindi ko naman nagamit kasi nandito ako, 'di ba? Tama yan na hangga't maaga is meron tayong investment sa sarili. Kasi you will never know kung kailan ka mawawalan talaga ng income, 'di ba? Yes. Pagdating ng panahon na 'yun na wala ka ng income, doon ka pala mag-iisip na
mag-start ka ulit. Mas mahirap yun. Yes. Kaysa sa ngayon na sumasahod ka, tapos unahin mo yung pang-invest mo, saka yung gastos. Di ba? Yeah. Dapat ready. Dapat kasi ready ka. Pag una kang abroad, gastos ang una eh. Right, so tama yung sinabi ni Ma'am Ems, no, na nung bata pa, dapat meron ka ng investment para, kasi tumatanda ang tao, hindi naman yung pabata, ma'am, di ba? So, dapat talaga may naipon ka na, may na-invest ka na para hindi ka mahirapan pagdating ng panahon. Okay, now, gaano kahaba or gaano katagal para, ano bang struggles mo bago mo narating tong status na to at this time? Being an employee, tama lang, sapat lang yung kinikita na not necessarily na nagkautang ako kasi I was being brought up na hindi talaga mangutang. Hindi uso sa amin yan. So, gusto ko sa sarili ko. Gusto ko sa sarili ko na yung talagang kung anong meron ako, yun lang. Makontento na ako dyan. So, ganun, struggle ko lang. May mga bagay na gusto ko dating bilihin. Mahal siya. Hindi ko afford. Kaya sabi ko, time will come. Magandang motivation. Ma-afford ko siya. Oo. Motivation. Kasi ngayon, masasabi natin na kung anong gusto kong gadgets, laptop, lahat, damit, nabibili ko siya ngayon. Dati, hindi ko siya kayang bilhin. Naranasan niyo yung pupunta kayo sa mall, may gustong-gusto kayo, 300 dirhams yung sapatos na yon. Mura lang ha, pero sa akin, napakamahal dati. Hindi, wala akong pera pambili, hindi enough. So, nilagay ko sa sarili ko na hindi ganitong buhay na gusto ko. Dapat, I need to strive more para makuha ko lahat ng gusto ko. At thankfully, at this time, kaya ko na siya. Hindi na siya literal na window shopping. Window ka lang. Shopping na talaga. Saan ka sa mall, siya shopping, window shopping. So at this time, okay na. Okay na hindi siya. na siya katulad ng, alam mo yung manghihinayang ka maglabas ng pera, di ba? Dahil nga, naka-budget ka. Yes. So kasi ang iniisip natin, normally, pagdating ng sahod, uunahin muna natin yung bayad, or padala sa Pilipinas kung may pinapadalhan, and then the rest nun is, yun na yung gagastusin. Oo. Wala pang ipon yun, di ba? Wala. Gagastos muna, wala pang ipon. But this time around, wala na. Wala na. Ka na, secured ka na. Ito na yung safety net na Yeah. sinasabi ng madalas ng mga OFW na, kasi may tinatawag tayong safety. So, ito na yun. Ito na yung moment na to. Ito na yung status mo. Yun nga, nung naramdaman ko siya parang last year ng aking, yung finish na talaga kontra ko. Alam mo yung maramdaman mong may sahod ka, hindi mo na withdraw. Ay, ganda. Kasi yung Kailan extra kaya maramdaman income, kasi yung extra income na lang, yung yung iba ubos na agad. Yung para kahit late ang sahod Galit nyo. ka niyan, ma'am. Yung ubos na yung iba, tapos ikaw hindi pa naubos, may dumadating. Galit ka na. Yung nung naramdaman ko yon, sabi ko, okay na ako. Pwede na akong kumala sa pagiging empleyado. Okay, Kasi kaya ko na. Since ito na po yung pinakamagandang moment ng pag-uusap namin ni Ma'am Ems, no, na as you have heard na meron siyang na earnings kahit natutulog siya. So paano or ano po yung advice mo sa mga manunood ngayon na to start and how to maintain their yung karakter nila, yung attitude nila para sa isang negosyante na kung ano na yung naabot mo ngayon, kung saan status ka na ngayon. Ano bang tips para maging ano? Yung tips ko sa lahat, unang-una, kailangan huwag kayong mag-save ng natira na sa lahat na expenses nyo. Kailangan yung savings nyo, for example, may salary kayo ngayon, unahin nyo mag-save talaga. Tapos, bago kayo mag-spend or like, iset aside nyo yung iba na hindi naman mahalaga. Tapos, ang sa akin lang kasi talaga nagsisave ako. Tapos, dinidisiplina ko sarili ko na hindi ako mangutang talaga. Kasi kung mangungutang ka, yung hindi enough yung salary mo. Tapos mangungutang ka kasi may bibilhin ka, which is hindi talaga dapat.
Tapos mag-save ka na mag-save at yan, hindi talaga sapat ang ating salary. Dapat may extra income talaga. Yun siguro aking maano. Ang ano ko lang ginagawa ko lang naman is yun. Hindi naman ako nagtitibid na ano talaga, basta may side hustle lang talaga. So, okay naman. So far, basta disiplina lang talaga sa sarili na yun, iwasan ang utang. Kasi pag umutang ka, may tubo yan. Ang tubo, ibibili mo na yun ng pagkain, di ba? Tama. Ibabayad mo pa sa tubo. Tapos, habang tumatagal, hindi mo na babayaran, nagko-compound yung tubo. Lumalaki. Sino ngayon ang kumikita? Di ba bangko? Inuutangan mo. Kung sa tao ka pa nangutang, edi hinahabol ka pa ngayon, na-stress ka pa. Exactly. Di ba? Wala sa akin yan. Wala akong ganyan. Ang inaano talaga, iwasan ang utang. Tapos, yung pinaka-main talaga, iwasan ang utang at magdagdag ng extra income. Yun talaga yun. Hindi dapat sapat ang salary. Tapos dapat yung meron ka talagang tinatabi kasi anything can happen tomorrow. Exactly. Na hindi natin alam, mawalan trabaho, magsara ang company o kung ano pa, magkasakit tayo, even we have insurance, kailangan may part dyan na nababayaran Emergency din natin. savings ka talaga. Oo, meron ka talaga dapat para hindi mo naguluhin yung ibang tao na kandara pa ka saan ka mangutang, nakakahiya na, wala Kasi ka pang hindi rin makita. hindi rin lahat ng kakilala mong pwede mong lapitan is meron din silang ibibigay Correct. kung nangangailangan ka. Yes. Kasi yung ibang tao din naman is nag-iipon or nagtatrabaho din yan sa sarili nila, sa pamilya nila. So tama, kailangan meron talagang ipon. Yes. Bago Ipon ay- talaga. Ipon talaga. I mean, kaya naman bilihin lahat na mo. Basta kung may extra income ka, wala yan. Nabibili mo lahat ng gusto mo actually. Kagaya sa akin, yun, gaya ng sinabi ko na dati hindi ko nabibili, ngayon nabibili ko na siya. So, parang kung pag sinabing iPhone, 'di ba? Uso ngayon, kaya kong bumili ng iPhone. Hindi ko lang type yung iPhone. Samsung user. So, yan, for example lang yan eh. So, I mean, dapat kaya mong yun masasabi mo na okay ka na financially kung kaya mo nang bilhin lahat ng Lahat. gusto mo. Wala nang pag-alinlangan na. Wala na. Tapos wala wala nang kang pumipigil. tapos wala ka nang iniisip na babayaran ng mga utang. Malaya ka na talaga. Totally debt-free na. Yeah. So, yun yung maganda sa negosyo kasi but you can also, ikaw ba i-advise mo rin na, let's say for example, for those people na gusto talaga mag-start up ng business, no? Na kaya mo bang i-advise or advisable ba na kung gusto nilang mangutang ng capital is talagang ika-capital nila ito para ma-roll out? No. For me, no. Ang business ko ngayon is online. E-commerce, I have a license with Investors Visa. Proper siya. Wala akong office, wala akong empleyado, ako pa lang lahat. Ako ang nagmamanage ng social media accounts ko, ng website ko, kasi nag-invest ako ng knowledge dyan, nagbayad ako syempre. Yun. So, nakatipid ako, di ba? So, I start from scratch. Kahit may pangpuhunan ako, hindi ko siya, you know, when you have, for example, 10,000 dirhams, wag mong ilagay lahat kasi pag nalugi yan, wala ka nang mapupulot. Just given 2,000 to 3,000 maybe, may reserve ka. Ganyan yung natutunan ko na nababasa ko sa mga books before. So parang ina-apply ko siya ngayon. Ang loan hindi siya advisable. Maraming nag-fail yan. Alam nyo yan. Nag-loan siya. Tumutubo yan. What if yung business mo hindi dahil sa negative ka, pero may time na ang business mo hindi siya hindi siya kumita, nag-grow ng kagaya sang iniisip mo. Kasi wala namang business ma'am na pag nag-start ka ngayon, next day, malaki na yung tubo tuloy-tuloy Yes, na, diba? wala. Business is hindi overnight. So, dapat mag-start ka talaga.
Kasi kung niloan mo siya, ang tumutubo yan sa bangko, Yes. tumutubo. Lalo hindi mo siya nabayaran. Papaano kung hindi siya nag-go? Di ba? Saan ka kukuha ng pambayad? Sakit ang ulo, di ba? Yes. Yun ang dapat natin iwasan. Talagang start tayo from scratch. Yun ginawa ako. Hopefully, after 2 years, maybe kung God willing, maka-open na ako ng physical store talaga. Marami pa akong ibang products, pero ito talagang pinaka-main ko, yung pet products. So, talking about your products, ang dami nito, no? Ano ba to? Dog food. Yes. Pero isda, no? Kala ko fish food. So, bakit dog food, ma'am? Bakit, ito ba talaga yung best seller products mo? Or sinong nag-open sa'yo ng mga products na to? Ito siya, one day sabi ko, marami akong gustong ibenta, pero merong main product talaga na dapat pinaka-front ko. So, nag-search ako kay Google na naman. So, sinearch ko kung alin ang okay. Lumabas yung mga options, mga 5 doon. Isa dito, pet products. So, naisip ko, I love pets also. I love dogs. Wala lang ako kasi sa Pilipinas marami kami. Kaso dito, dahil sa tirahan, parang gusto ko siya kung mag-alaga ako, straight, hindi ko siya ipamigay, lilipat ako, pwede siya. Which sa Pilipinas mo yan magagawa. Dito, ayaw ko pag... But you have dogs in Philippines? Yeah, I've got a lot of dogs when I was growing up. Tapos until na iniwan ko yung isa, sakit sa dibdib, di ba? Kasi parang ano mo na rin, yung pamilya na rin siya eh. Parang baby mo na rin eh. So, at maraming expats dito, ang dog food, maraming Yes. pets talaga dito. See. So, dahil maraming dog lovers dito, ito na-decide ko na ito siya talaga. And beside, very easy mag-sell sa kanya online. Hindi mo kailangan na mag-stock ng marami. Kasi may mga warehouse dito na pagkukuhanan yan. Kinukuha ko lang lahat na products na sa website ko, lahat actually ng animals, birds, dogs, cats, may horse pa ako, lahat na animals, meron akong Meron kang products, produkto. yes. Ito lang meron ako ngayon kasi malakas to, kaya nag-stock So, ako. ito yung front, o kumbaga, ito yung pinaka-best seller product Best seller mo? ko. Yung pagkain ng aso? Yes, dog food. Pero may cats, yun, marami Kahit ito akong ba? food. Dog food din to? Dog food yan. Or Ito siya, vitamins? wet food to siya in can. Okay. Yeah, ito dry food to siya. So, Ito din? yeah, ito dry food din siya. So, yeah, lahat for dogs. So, basta mga can siya, wet food yan. Mga ganito, dry But food. aside from pet dogs, meron ka pang ibang like beauty products, malakas din sa online ang beauty. Yes, Meron, yes. And I have heard pala, you're going to open your gold store soon or online gold store ba? Yes, yes. So, dahil marunong ako sa website, yon may pet products ako, isang website yan. Hindi ko siya minix para hindi ma-confuse yung tao. Yung pangalawa, household products, yon mix lahat. Buong household na yon. yeah, Kitchen, everything. Yes, yes, Pangbahay. everything. Yes. Ang pangatlo, ginagawa ko pa lang, yan yung jewelries, gold. So, inain din siya. Gusto ko yung mga kabayan natin maka-invest ng gold. Kasi, yun talaga, makakatulong sa atin. Marami ako. Dati hindi ako mahilig, pero Kasi yung, ito yung thinking mo later. dati is expenses ito. Yes. So, later on, yun, in case of emergency, may madukot ka, Yung di ba? kasama namin si Bolero din, si Bolero Eric, investor din siya ng collector and then now nag-invest na rin. I mean, nagbebenta na rin ng Yeah, maganda ang ginto talaga. Kahit wala ka ipon, may ganyan ka lang, 'di ba? Over a period kasi tumataas ang gold. tama. Parang Ba- lupa din. Parang stock market din siya o real estate, mga ganyan. Magandang investment siya. So, kung hindi mo madisiplina ang sarili mo na mag-save ng pera, bumili ka ng gold. Gold na lang bilhin. Oo. Huwag na kape. So, yeah. Wag na pagkain. Kape. Pagkain, okay naman,
we don't starve ourselves kasi nagtatrabaho tayo. Exactly. Dapat yung pagkain hindi Healthy natin lang dapat. tipirin. Oo. Pero hindi naman yung sobra-sobra, 'di ba? So, napagdaanan ko na lahat. So ngayon, seryoso na. So, yun. Nabanggit mo na meron ka from this product na for pets and then you have household and then hindi mo minix, di ba? So, iba-ibang website ito. Iba-ibang website. And then ito ay live na yung pet mo but yung dalawa, Yung live na rin ang pangalawa. yung household live na rin siya. Ang isa live na rin, pero hindi pa tapos. Under on construction. process. Yes, On yes. process. Pero live na din yung pangalawa. Ito, matagal na. Una talagang website. How long is your pet? This year lang, last March, And then yung household mo? yung household ko bago lang, like a month ago. Bago ko lang ginawa, pero nagsimula na din siya from March. Sinabay-sabay ko. Tapos, yun siya, pag may website ka kasi aside sa Amazon, mga e-commerce platforms, aside sa Noon, may website ka, makikita ng tao doon, may products ka, o-order lang sila doon. Ganun din sa Noon at Amazon, e-commerce din yan siya. So, it could help. Tapos sa social media mo pa. So, different people kasi iba-iba ang makita nilang platforms eh. So, meron nga akong nakikita na umorder siya sa isa ko website. Umorder Hindi din niya siya alam sa na isa. ikaw din yun. Hindi niya alam, isa lang. Tama. Ayaw kong pag-isahin siya kasi may taong, ayaw ko sa kanya, yung ganyan. So, yung ayaw ko na naman dyan sa ibang shop naman, hindi niya na alam na yung shop na yun akin din. Oo. Di ba? So, yeah. Yan yung advantage pag online ka kasi hindi ka nakikita. Yes. At saka kahit sabihin nila na wala silang hindi ko linya ito, mahihayin tao ako. Hindi nila alam na kumikita yung website nila or kumikita yung platform nila dahil online nga ito. At Yes, saka yes. hindi mo na inaalok eh. Searchable na siya kumbaga yung may search engine na siya, di ba? Yes. So, okay. Tapos na tayo sa Q&A, ma'am. Maraming salamat, no? Pinagbigyan niyo yung Bolero na ma-interview ka and then daghang salamat ana kay dili tanan successful na OFW na naabot na nila ang ilang time freedom or status freedom bilang OFW, no? Na pwede na to invite para i-share ang ilang life story. Pero ma'am, dili pa diri magtapos ang ato ang istorya. Naa pa mi gamayng pangutana sa imo. So bitinunta ka na. Okay. Unsa wala. Mo na diha karon kung unsa na siya. Mo na karon ang among Bolero Challenge. Welcome to our Bolero Challenge. Okay, nagbalik po tayo mga bolero. Ngayon, dito natin malalaman yung kakayahan ni Ma'am Ems, hindi lang sa negosyo, kundi sa challenge ng bolero. Normally kasi, lahat ng episodes natin, sina-challenge natin yung guest natin para hindi lang mapatunayan na talagang they are into their business or their life. Challenge natin sila mga bolero. So, Ma'am Ems, ito na yung time, di ba? Alam ko, hindi mo alam. Okay. But, ano lang tayo, kumbaga parang truth or dare lang. Truth and dare. So, truth and dare lang siya. So, eto, yung last kasi, pinasayaw namin. Kaya mo rin sumuya. Alright. Hindi ko linya yan. Music. Okay. Hindi. Meron lang tayong truth or dare question for our guest for today. Ito na, ang unang question. Since nabanggit mo kanina na pet lover ka, okay? Marami kasing couple na kumbaga pag meron na silang pet or tinatawag na nila itong part of the family, no? So, most of them kasama-kasama yung mga pet. Now, ngayon ang question po is kung pagpipiliin ka, will it be cats or dog? Dog. Okay. Ito yung challenge niya na question, ma'am. Ito, ano lang, biruan lang natin. Pero pag hindi mo nasagot, sasayaw ka. Ha? Anong mas
sa tingin mo is mas talagang dapat mong kasama kung may pet dog ka na now for every day? Yung pagmamahal sa, yung lambing ng asawa or lambing sa dog as a dog lover? Lambing na asawa. Diba? So, normally kasi, ang mga pet lovers, sinasama din nila yung pet nila, diba? Like cats, dog. Maraming mga couple dito na nasa kama yung pet pag natutulog or pag nagsha-shopping, right? And then, ito pa, challenge natin na question for you. Ayaw mo talagang sumayaw? Wag! Okay, ma'am. So, since you have a lot of online business at saka yung mga product mo rin naman is searchable din, kaya mo bang i-share sa kanila yung lahat naman ng negosyante may tinatawag silang or secret. There's no secret in business, pero yung strategy mo, 'di ba? Kasi if I'm going to ask you now 5 years from now, anong status mo na? So, since nasimulan mo na to 2 years or 1 year ago, ano bang pinakasikreto mo? Kaya mo bang i-share sa yan or sa'yo muna as of the meantime? Kaya ko i-share. Kaya mo i-share? Actually, hindi to secret. Pero ang ang pinaka sikreto talaga, yung I don't know how to call it, yung disiplina talaga. Disiplina, tapos yung dapat goal-oriented ka. Yung kung anong plano mo, dapat you stop at nothing, abutin mo talaga siya. And yung sa business na to, kailangan din yung customer service. Exactly. Yeah. Tama. Yung gusto nila yung responsive ka. Tapos kung may problema ang customer, yun talaga eh. Kasi tapos yung quick delivery, yun ang pinaka-main sa business na to. Any business siguro, customer service talaga. Sangayon ako dyan. Yeah. So, Yun talaga yung pinaka-goal na happy ka kahit mas mahal ang product niya. Pero the way siya mag-deliver na very fast, the way siya sumagot na very fast. So, yun pinakasikreto. Tsaka online ako 24/7. Hindi namamatay aking wifi. So, pag i-message mo ako, kahit nagda-drive ako, nababasa ko. So, pag nagda-drive ako, nakaka-voice ako. So, kasi hindi ka maka-message. Telling na, wait lang, i-park ko lang, ganyan. So, pag kasi, ang iba kasi, naranasan ko siya, na may ini-inquire ako. Dami kong tinanungan na products, the same. Ito lang siya, dito ako bumili kasi siya ang sumagot na mabilis. So, gusto mo malaman kung alin ang better doon. Kaso siya lang sumagot, that time na bibili ka na. So, yun talaga. So, alam ko na yun ang sikreto dyan. Kaya sila bumibili sa akin. Kahit hindi ako mag-ads ako sa hindi, may customers ako. Kaya, how much more pag nag-ads ako, di lalo nadagdagan. So, basta determinado ka at disiplina sa sarili. Yon lang. Hindi man sikreto yan, lang sa sarili mo, dapat disiplinado ka ba? Na kung anong ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa iba. Diba? Yun lang yun. Kasabihan pa rin tayo, ma'am. Nadadala pa rin natin kasabihan ng elementary pa tayo. No? Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iba. Yun talaga golden rule talaga lagi. So kung gusto mo ganito ang service sa'yo, ganyan din ibibigay mo. So, ayaw mo talagang sumaya, no? Huwag mo na. Sinagot talaga ng mahaba explanation. Yun. So, wala talagang secret when it comes to business. Yes. Walang mekos-mekos yan mga insan, di ba? So, yun po. Maraming salamat, ma'am. Okay, salamat so, wala na din tayong sa magagawa inyo. mga bolero. Okay, wala. Hindi natin na-challenge si ma'am na pasayawin or pakantahin. Sinagot yung natin, mga katanungan. Mga bolero, hanggang sa susunod nating episode, ito ang Bolero.